kung pwedeng maghalal ng fivefold ministry. Kasi ito ay gifts, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kung ating titingnan, glory, ay ang fivefold ministry, mga kaloob ang tinutukoy, at pwede ba sa isang tao ang dalawa o tatlong kaloob? Yes. Kasi ang sabi nga naman ng Bible, sa 1 Corinthians 14:1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may practice. Dito sa 1 Corinthians 12:31, but moving earnestly the best gifts, and yet you I unto you a more excellent way. So talagang pinananasa sa atin yung mga kaloob. Praise God. Kung ang pastor na yun ay may kaloob na teacher, evangelist, ay magawa mo. Praise God. Diba, ang gusto kasi ng iba, ang fivefold ministry, 5 tao. Pwede naman yun, mga kapatid, eh. Depende sa kaloob, eh. Kailan ito, mga kapatid, eh. Paano kung ang gifts ko ay 2 o 3, hindi pa pwede yun? Praise God. Eh, paano nga po sasabihin ko si Paul ay preacher? Si Paul ay apostles. Si Paul ay teacher. Paano yun, mga kapatid? Evangelist. Sinabi po ng 2 Timothy sa 2:7, whereunto I am ordained a preacher, an apostle. I speak the truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith. So, verity, na dito itinalaga raw ako ng tagapangaral, apostol, sabi niya, at hindi ako nagsinungaling, sabi niya, guro sa mga hintil. Preacher, hallelujah, siya ay apostle, teacher. Sa mga kapatid ko, hindi natin pwede nalimitahan yung kaloob. Praise God. Hallelujah. Guys, ang pastor yan, mga kapatid. Amen. Kung saan ay siya ay nagiging apostle. Pero pastor siya, mga kapatid. Amen. Teacher din siya. Nung wala pang teacher siya, lumitaw, teacher siya, mga kapatid. Praise God. Nag-evangelize din siya. So, pwede ba sa pastor yung 5, yung 4? Yes, pwede yun. Depende kung talagang ilan ang ikaloob ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng limitahan, mga kapatid. Praise God. Gaya nga po ng talento, may kasi talento yan eh. Nagbigay ng ating Panginoon ng 5 talento, tumubo ng 5 talento pa, 3 talento, tumubo pa ng 3, 2, yung isa, binaon niya. Praise God. Good dito lang siya doon sa isa, binaon pa niya. Walang tubo. Naghahanap pa ang Diyos ng tubo. So ang Diyos ay naghahanap sa atin ng mga kaloob. Praise God. Amen? Dapat may mga gifts tayo. Praise God. Paano ngayon kung wala kang teacher? So, ibig sabihin doon, dapat may gifts ka rin sa teacher. Praise God. Kaya kung ating titingnan dito, mga minamahal, amen, sasagilid po ako ng konti doon sa nabakitan ni Brother Rolly at gusto ko lang susugan yun. Praise God. May katchat kasi ako at alam ko naman na alam ninyo itong taong ito mahilig dito sa pagpupus. Praise God. Na sabi niya, you can mix 2 or 3 different ministries together. Praise God. Sabi ko nga sa kanya, totoo naman ka, brad. Sabi niya kasi, parang binasa niya ito eh. Itong spiritual food in due season sa 65 sa 142. You cannot mix 2 or 3 different ministries together. Pastor and evangelist. The same time. You cannot be a prophet and maybe a pastor at the same time. See? Because you have different work, different ministry. Sabi ko naman, Brad, talagang totoo yun. Hindi ka po pwede, kung tatagalogin mo yan, hindi niyo maaaring paghaluin ang 2 o 3 magkakaibang pagmiministeryo. Magpapastor at mag-evangelista ng sabay. Amen. Hallelujah. Hindi po pwede pagsabayin yung opisina na yan. Kahit sabihin natin 3 yung gifts mo, hindi mo ako pwede pagsabayin yun. Praise God. Para bang sabihin natin engineer, abogado, doktor, subukin mo sa pagsabayin nyo. Di ba hindi pwede? Aside mo muna yung isa, pasok ka doon sa isa.
Praise God. Ganun lang yung mga kaloob, mga kapatid. Amen. Pero talagang, meron ka talagang highest na opisina. Kung pastor ka talaga. Praise God. So, yun po yung nakita ko, mga kapatid, kung saan ay nagtatanong ang iba na sinasabi, bakit puro pastor? Amen. Ang tawag sa atin ay one fold, hindi fivefold. Praise God. Kasi po, mga pastor tayo eh. Hindi nila alam, mga kapatid ko, hindi nila alam, Pastor El, na gets ang pinag-usapan dito. Hindi individual. Praise God. Kaya kung ating titingnan, glory, amen, si William Branham, lagi nating tandaan na si William Branham ay pastor man din. Si Paul, pastor din. Yung mga great evangelists, mga pastor din yun. Praise God. So si Paul ang pastor sa kanyang panahon, mga kapatid. Hallelujah. At papapansin po natin sa unang Korinto 4, talatang 15 yata, ang sabi rito, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have yet not many fathers, for in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. So, pwedeng magsilang si po. Magkaroon man kayo, sabi na, 10,000 mga guro kay Kristo, wala kayong maraming ama. Sapagkat, sabi niya, sabi niya rito, okay, sapagkat kay Kristo, sabi niya, ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa kapatid, etong pastor na ito, pwedeng magsilang din siya. Pwedeng manganganak siya through the gospel. Praise God. So mga kapatid ko, itong mga isinisilang niya, siyempre, ito po yung mga member niya. Praise God. At natural talaga, ang mga membro ay talaga obligadong nagpapasakop sa kanyang pastor. At doon sa local church, mayroong isang pastor. Hallelujah. Walang dalawang pastor dito, walang tatlong pastor dito. Praise God. Isang pastor lang talaga kasi binabanggit na naman dito ni Pastor Delvin kanina. Sabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan sa idalhin ko, maging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Isang pastor lang talaga. Sa lokal yun. Praise God. Pero, paano sa mystical? Kaya itong ministers meeting, praise God, marami tayo po mga pastor. Paano yun? Kasi mga kapatid ko, may mga kanya-kanya tayong mga simbahan. At pastor tayo sa ating mga simbahan. Kaya nga lang, tinatawag tayong mga pastor dito kasi nagkakakilanlan tayo eh. Pero punta ka doon sa iba, hindi ka kilalaan niya pastor. Sabi niya, Pastor Pablo, sabi niya, sa iba, hindi ako apostol, pero sa inyo, ako'y kayo. Sapagkat ang ako'y pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. So kung gusto mong kilalanin ka bilang pastor, sa church mo yun. Hallelujah. Pero dito sa mystical body sa meeting, hallelujah, hayaan mo na walang kikilala sa iyo, pastor. Praise God. Hayaan mo yun. Praise God. Kasi dito po, ang nag-ooperate dito ay mga jefs eh. Mga kaloob dito eh. Ang kalimitang nagagamit dito ay teachers. Mga kaloob, marunong siyang magtakpit-takpit na mga mensahe. Pero kung pastor, taga-ayos lang yun ang magkusot. Magkaroon ng talagang kontrobersyal doon at hindi magkakaintindihan doon na mamagitan po yung pastor. So nakikita mo yung calling ng pastor. Ang evangelize naman, makapagsasabi kayo, meeting ito, bakit nag-preach sa Sibra? Akyat pa ba na siya sa pulpito? Wala kang magawa doon, evangelist siya. Kami lang din siya sa fivefold ministry. Kasi sabi ng propeta, ang evangelist ay nag-aapoyan. So, kung siya nag-aapoy din sa pulpito, ministers meeting, alam ko na, hindi siya teacher. Di ba? Alam ko na yun. Praise God, evangelist siya. So, doon siya nakikilala sa mga gifts, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, sabi rito, okay, si William Branham, mga kapatid, siya ay prophet, amen, siya ay nag-iisang propeta lang. Bagamat siya ay kasali doon sa fivefold ministry. Sa fivefold ministry, may prophets din eh. Singular eh. Plural eh. Pero bakit si William Branham nagiging singular? Umangat siya doon sa panahon eh. Umangat siya. Actually, pastor pa rin siya. Hallelujah. Parang siya yung tinatawag nating elder.
doon sa mga prophets na yon, parang sabihin natin siya yung propeta, mga kapatid, kung saan ay kasi ang propeta ito ay kinakausap ng Diyos. Special na kapatid, itong propeta ito. Hallelujah. At mapapansin po natin, ang prophet sa church, mga kapatid, pwedeng salain po ng 2 o 3 yan. Kung ang propesiya nila ay accurate. Pero mga po, itong isang propeta nito si William Branham, hindi mo siya pwedeng salain. Hindi mo siya pwedeng sabihin, ay mali si William Branham. Hindi mo siya pwedeng. Ito mga kapatid. Sabi rito, ito yung pinakit ni William Branham. Okay, sa Taking Side with Jesus. 1962, paragraph 27. At sa bawat isa sa mga iglesia nito ay nag-iwan siya ng isang tagapangasiwa, isang lalaking mapagkakatiwalaan, isang lalaking kilalanin bilang isang pastor. Sa kapatid, etong pastor na ito ay iniwan doon na tagapangasiwa, pastor, at makatapos ng may saayos ang isang iglesia nito, may ibubunga namang maliliit na iglesia. Uusbong ang mga kabataang lalaki at ang mga matatandang lalaki at may mga iglesia magsisilbing bunga mula doon. Yung lalaking nangangasiwa sa unang iglesia, ituturing na obispo. At ang mga umusbong galing sa kanya, ang kanyang mga bunga ituturing namang mga pastol o mga pastol. At pagkatapos ang grupong ito ng mga maliliit na iglesia ay sasanggunin lahat sa obispo ito. Anong ginagawa ng Bible Ministry? Diba lahat tayo sumasangguni doon sa obispo, which is William Branham. Doon tayo nanggaling, mga kapatid. Lahat ng mensahe natin doon nanggaling. Yes, that's true. Hallelujah. Nag-spread lang yung gawain, mga kapatid ko. Amen. At kung ikaw ay nagiging pastor doon sa lugar mo, amen, may konektado pa rin doon sa propeta. Praise God. Siya yung naging obispo doon, mga kapatid. Hallelujah. So, si William Branham, kasama sa Bible Ministry. Ang pinag-uusapan kasi dito ay body of Christ. Nilagay lang siya sa major, not minor. Praise God. Ang sabi niya rito mga ko sa 206, sabi rito, sapagkat siya ay unang kanyang ipanumbalik ang pananampalataya ng mga anak. Yan po yung propeta. Kung bakit siya ay special yung pagkatawag sa kanya, amen, sabi niya, okay, ang original na Biblia pananampalataya ipinanumbalik ng ikapitong anghel. Ngayon, gusto ko ito, lahat ng mga hiwaga ng mga tatak na hindi lubos na naunawaan ng mga reformador, kita nyo ngayon, tingnan ang Malakay 4, ilang sandali, bueno, markahan nyo ito, siya ay isang propeta lang, at magpapanumbalik ng original na pananampalataya ng mga ama. Hinihintay natin ang tao yun na lumitaw sa kaganapan. Siya ay magiging napakamapagpakumbaba. 10 milyong, maka 10 milyong ulit. Bueno, nagkaroon ng maliit na grupo na mga kaunawa nito. Diba? So yun po mga kapatid. Amen. Etong propeta, nag-iisa lang siya, at hindi mo siya pwedeng pamalian siya sa kanyang aral, hindi mo siya pwedeng sabihin na palitan natin or mali si William Branham sa ganito. Amen. Wala tayong karapatan doon eh. Amen. So, ang sabi niya rito mga kapatid, sa 137 paragraph, dito sa ang pag-agaw 1965. Subalit wala na pag-uusap-usap pa pagdating sa isang propeta, William Branham. Pagkat siya ay walang pasubaling salita ng Diyos. Siya ang salitang iyon sa kanyang panahon. Nakikita niyong inaaninag ang Diyos. Ngayon, ipinangako ng Diyos na isusugong muli iyon sa atin sa mga huling araw para ilabas ang lobya mula sa aguluhang iyon ng gawa ng mga mangaral sa tanging paraan na magagawa yun. So, yun po yung talagang prophet. Praise God. So, samantalang itong propeta sa iglesia, bakit po, ay sinasansala ito. 2 o 3 kung ito'y tama, ang propesiya nila umalik. Kung tama, umalik. Sa 136 paragraph, ang pag-agaw din, ngayon nga, sabi niya, ngayon, mga propeta,
ngayon, mga propeta, plural, may bagay na kaloob na nagpupropesiya sa iglesia. Subalit ang isang propeta itinalaga at paunang naordinahan na para sa oras na yun. Kita nyo, siya nga po, ngayon pagka may lumabas na propesiya, 2 o 3 ang kailangang magpapasya at humatol kung yun ay tama o hindi. Sa church yun. Pero yung isang propeta, hindi mo talaga pwede papalayan yung mga Praise God. So, ang pastor ay prophet din. Bakit? The spirit of the prophet is subject to the prophet. Hallelujah. Alam naman na yung mensahe ng propeta pagdala ko, ay prophet din ako. Praise God. Ganun yun mga kapatid ko. Ang sabi niya rito, ang meaning that the pastor has a single ministry. He is a prophet. The evangelist word or preachers means a prophet. That's fourth pillar of the word. So yun po mga ano. Kaya ang pastor ay ang prophet din. Sa mga win, hallelujah, kung ang mga kaloob na yan ay 2 o 3, 4 sa pastor, baka po, walang problema yun. Praise God. Meron pa nga mga budak, sanay sa music eh. Pastor yan. Si Pastor Sandy, nakapagin. Hallelujah. So, gifts din yun, nakapagin. Hallelujah. At hindi mo yan pwedeng talagang limitahan yung mga kaloob na yan. At sabi nito, at yamang ang pastor ay may isa at bukod na pagmiministeryo, siya isang propeta. Ang salitang Ingles na isang mangangaral, ang ibig sabihin nito ay isang propeta na naghahatid ng salita. So ang pastor ay pwedeng maghatid ng teaching and preaching sa pulpit. Kung wala siyang preacher, mga kapatid. Hallelujah. Pero kung yan naman, ay bibigay ko sa kanya. Kung meron naman akong teacher, mga kapatid, lang na suluhin ko, hindi maumaos ako, mga kapatid. Di ba? Hallelujah. So, baka po gaya kay Pastor El, napakarami siyang teacher. Kaya, madali sa kanya, gawa ng mga ngaral na lang siya, mga kapatid. Sa amin ay medyo, ang katuwang ko pala ngayon ay si Brother Olding. Praise God. At, naghanap-hanap po ako ng bata-bata. Kasi, ano pa rin na ni Senior. Parang na ni Senior, mga kapatid. Praise God. Retirement na. Wala na. Praise God. Amen. Kaya, eto po mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, kung yan ang pinagkasunduan, kung gusto ng pastor na siya magturo ng Sunday school at pagkatapos na siya rin ang magbibigay ng mensahe, maya-maya, mainam at wala pong problema yan. Sabi ng propeta. Kung gusto niya magdaos ng dobling gawain. Pero kung di naman niya gusto, yung nagpagturo ng Sunday school para sa mga nakakatanda ang pagtuturuin. Kita nyo? Para sa klase ninyo ng mga nakakatanda. So, yun po mga kapatid. Kaya ang pastor kung hindi talagang mag-teaching at mag-preach, mga kapatid. Praise God. At napansin kasi natin, gaya ng sinasabi ni Brother Rolly, hindi pa pwedeng maging qualified ang teacher na ito sa lokal, doon sa mystical. Para sa akin mga kapatid, ay ganito yan eh. Kung talagang inihalal ko yung teacher na yan at pagkatapos okay naman yung kanyang pagiging teacher, bago ko, amen, ibig sabihin doon, talagang may gift talaga sa pagiging teacher. Pero kung wala siyang teacher at saka nilagay ko lang siya doon, bago ko, amen, maruruwin yung ministry niya sa teacher. Ngayon, ano gagawin ko? Ay, di palitan. Yan naman talaga yung sinasabi rito eh. Pinapalitan yung teacher. Pero kung okay naman yung teacher, bakit mo mapalitan ba? Ay okay naman yun. Ngayon ang tanong, pwede mong isabak doon sa ministers meeting? Mga kapatid ko, para sa akin lang mga kapatid. Wala pa naman akong condition dyan na ano. Para sa akin, tingnan ko muna, kilatisin ko muna ng napakaraming bisis na kilatis. Bakit? Dahil ba siya ay magaling, isasabak mo na kagad doon. Kung ang pinag-uusapan dito sa ministers meeting ay controversial,
Ang pinag-usapan dito ay puro mga pastor. Man, nag-aasa siya ng mga pastor. Praise God, ay teacher lang siya. Man, nag-aasa siya, pati pastor niya, sinagasahan niya. Diba? Kaya nagmamarunong siya. Praise God. Kaya kilatisin mo muna siya. Praise God. Bago mo isalan doon, mga kapatid. Kasi kung hindi mo kilatisin yan, amen, salang ka lang na salang doon kasi may natapos, engineer, at kung ano-ano yung natapos noon, bago, baka ilang paso ka doon, bilang pastor. Praise God. At may karanasan po tayo dyan, mga kapatid. Marami pong mga teacher na nilagay po natin sa ating lokal, tapos sinalang sa ministers meeting, yung dato muli nagpalalo, amen, hinahangaan na po ng mga membro. At sabihin ng mga membro, talagang, wala talaga yung aming pastor. Pagkata yung lata ko, Brad. Kayo kasi, sabi ng teacher, anong gawin natin? Magbulong-bulungan na yan. Bukas tayo. Alis tayo pastor kasi hindi niya kaya magturo ng ganito. Gano'n. Iniwan yung pastor, limas. Yun ang hindi ko sabihin. Na kung saan ay dapat talaga kilatisin yung teacher na yun. Bago isalang sa ministers meeting, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi niya rito, who should be the teachers? Sa paragraph 71. There you are. That's up to you to put your own teachers in. And you ought to do that. Put them in there. Get somebody and meet with the church and see who else lead of the Lord, and then get a qualified teacher. And then let it be done. It's got to be strictly business, brethren. If the teacher cannot qualify to it, then change teacher. So, talagang mapalitan talaga yung teacher na yon. So mga kapatid, hindi masama na maglagay tayo ng teacher sa ating lokal. Pero, hallelujah, never na maglagay tayo sa mystical na teacher. Kasi tips ang umiiral doon. Hallelujah. Ang pastor, mga doon sa church niya, amen, pagdating doon sa ministers meeting, nagtiteacher siya, teacher yung kaloob niya. Bagamat tinawag lang siyang pastor. Kaya doon tayo magtataka na kung bakit makapagsabi tayo, bakit puro mga pastor yung nandito? Wala kung si apostol. Parang gusto natin talagang tukuyin, talagang tao, individual na tao. Ang tinutukoy nito, gifts eh. Di ba? God bless you. Praise God. At the end,